Isa sa mga pinakamatandang lungsod ng bansa na may mahabang kasaysayan na nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. Tara at lakbayin natin ang Manila. Ang lungsod ng Maynila ay isa sa pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Tinatawag ito noong 1571 ng mga Kastila. Ang lungsod ay orihinal na tinatawag na Maynilad na nangangahulugang lugar kung saan may tubig dahil sa mga ilog na nagtatakda sa kanyang mga hangganan. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa pinakapopulos at pinakamakasaysaing lugar sa Pilipinas na maraming mga turistang dumadalaw mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam nyo ba, kung gusto nyo makita ang ganda ng kultura at kasaysayan ng Manila, isa lang talaga nasa isip ko Intramuros. Intramuros. Galing ang Intramuros sa dalawang salitang Espanyol. Intra, na ibig sabihin sa loob, at muros, na ibig sabihin ay pader. Kaya kilala rin ito sa tawag na Ciudad Morada o Walled City. Sinimulan nitong itatag noong 15th century. Ito ang nagsilbing proteksyon ng mga mayayamang Kastila mula sa ibang dayuhang mananakop sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Intramuros ay itinuturing na isang National Historical Heritage Site na kung saan masasalamin ang mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Pwedeng-pwede pumasyal at bumisita sa loob ng Intramuros. At kung kayo ay mahilig sa history, tara at samahan niyo ako alamin ang mayamang kasaysayan ng Intramuros. Sa halip na libutin natin ito on foot, mas magandang mamasyal dito sa Intramuros gamit ang bisikleta. Pero hindi pangkaraniwang bisikleta ang gagamitin natin. Kahit gawa sa kawayan ng mga hand-baked bike na ito, kasing tibay daw ito ng mga bisikletang gawa sa bakal at alloy. Marerenta ang mga bisikletang ito sa halagang 100 pesos, pero 50 pesos para sa mga estudyante. Kailangan mo lang ipresenta ang iyong school ID card. Sa loob ng Intramuros, matatagpuan ang ilan sa maraming makasaysayang gusali. Isa na dyan ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang San Agustin Church, na itinayo 437 na taon na ang nakalipas. Sa loob ay makikita ang ilang orihinal na gamit ng simbahan, kagaya na nitong kampana. Makikita rin sa loob ang napakagandang arkitektura nito. Susunod na ating pupuntahan ay ang Mother of all Churches sa Pilipinas, ang Manila Cathedral. Ito ang premier church ng Pilipinas dahil sa lahat ng simbahan sa bansa, ito ang pinili upang maging katedral noong 1581 nang mahiwalay ang Pilipinas sa Archdiocese ng Mexico. Sa labas ng simbahan ay isa sa sikat na tambayan dito sa Intramuros, ang Plaza de Roma, na kung saan pwede kang mag-chillax kasama ang mga kaibigan mo. Kilala rin ang lugar na ito bilang sentro ng Intramuros. Susunod naman, kung medyo gutom-gutom ka na, pwedeng dumayo sa pinakasikat at dinadayo na heritage restaurant dito sa Intramuros, ang Barbaras. Ang Barbaras ay kilala sa kanilang mga all-Filipino cuisine at napreserba ang arkitektura na mula pa sa panahon ng mga Kastila. Kung trip mo naman na light lunch lang, walang problema. Katabi ng Barbaras ang isa sa sikat na kapehan sa Intramuros, ang Cafe Intramuros. Ang maliit na kapehan na ito ay kilala dahil nakatayo ito sa isang matandang bahay na dating tahanan ng mga Kastila. Sa panahon ngayon, ito ay isang museo na nagpapakita ng mga panahon ng kolonyalismo sa Pilipinas. Ito ay isang perpektong lugar para sa mga taong gusto magpahinga habang nakakita ng iba't ibang lumang artipakto. Isa pa sa magandang puntahan dito sa Intramuros, ang Baluarte de San Diego. Ang lugar na ito ay ginamit bilang isang pangangalaga sa mga nangamba sa gera at pananakop ng Kastila. Sa ngayon, sa loob ng Baluarte ay may magandang hardin na pwede niyong kainan o pagpiknikan. Malalakbay mo ang Baluarte sa halagang 75 pesos, pero 50 pesos kung ikaw ay estudyante. Huli sa ating listahan, ang pinakatanyag na tourist destination sa Intramuros, ang Fuerza de Santiago o mas kilala bilang Fort Santiago. Ito ay isa sa pinakamahalagang pook sa Pilipinas dahil ito ang nagsilbing bilangguan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ilan sa makikita sa loob ng Fort Santiago ay ang Plaza Moriones, ang White Cross, ang Dungeons, Raha Sulaiman Theater, Lego Museum at ang Rizal Museum. Makapasok nyo ang Fort Santiago sa halagang 75 pesos pero 50 pesos kung ikaw ay estudyante. Oo siya, iyan na ilan sa mga gusali na pwede nyong lakbayin dito sa Intramuros. Sa Intramuros, masasalamin natin ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas mula sa mga historical na gusali hanggang sa mga artefakto ng nakaraan. Kung gusto mo pa malaman ng higit patungkol sa kasaysayan ng bansa, tara at dumayo sa Intramuros. Lalo na't